Good day mga travel, so salamat sa ating mga viewers at mga subscriber. At ngayon mga travel, ay nagbabalik tayo after how many days dahil sa mga busy work natin ay ngayon lang tayo nakapag voice over at nakapag-edit ng ating video. So ngayon mga travel, pupunta tayo ng Wao, Lanao del Sur. So hindi na to bale sakop ng o bahagi ng Bukidnon province. So ngayon mga travel ay sinit ko na yung trip B, nasa 0.3 kilometer na yung tinakbo natin. So bale, mula sa Pultang natin ay ilang kilometro bago magbawas yung ating panel gauge. So bale, mga travel ay titignan talaga natin yung consumption ng Winrate. Since ang nakalagay sa manual ay nasa 42 kilometer per liter mga travel. So ngayon dito nagpagawas yung kasama natin para sa ganun ay tuloy-tuloy yung biyahe namin papunta ng Wao. So dito mga travel, may nadaanan tayo, big shout out kay Sir dahil talagang ginawang lahat para makarga yung mga kanyang kargamento at may deliver o malagay doon sa kanyang mga tindahan kung saan niya gusto ibinta yung kanyang mga biniling mga itlog. So ngayon mga travel, ang takbuhan natin dito ay nakadepende na. So may panahon na tatakbo tayo ng 130 km per hour or nasa 80. So depende mga travels condition ng daan. Dahil sa time na ito mga travel ay medyo malambot din yung ating telescopic sarap at talagang mahihirapan tayo kapag nasa kurbada tayo at may lubak mga travel ay talagang nakakangawit sa kamay at medyo mahirap talaga i-maniobra yung kanyang manubela. So dito mga travel ay tamang chill lang yung takbo namin since hindi naman kami nagmamadali. Pero pag nakapabor ng konti, ayun, ay babanat kami at para medyo din mabilis yung pagdating namin since medyo malayo-layo itong lugar na itong mga travel dahil ito ay nasa bahagi ng Lanao del Sur. So dito ay nasa 41 kilometer na yung tinakbo mga travel pero hindi pa nagbawas ng isang bar yung ating motor. Kaya tuloy-tuloy yung biyahe natin mga travel at inaantay ko talaga kung ilang kilometro bago magbawas yan. So dito mga travel ay nasa 41 kilometer, malapit na mag 42 kilometer yung tinakbo ng ating motor pero wala pa rin bawas. So masasabi ko na talagang sulit at tipid talaga itong Winrex. Mula sa Pultang mga travel ay talagang medyo malayo yung kanyang tinatakbo mga travel. Depende na din sa kondisyon at sa yung pag throttle dahil kung medyo mabilisan yung takbo mo o talagang binabanat mo ay yung mga travel ay talagang mariling magbabawas. So dito, nasa 42 km na mga travel pero so far so good, nasa 43 km na pero hindi pa talaga nabawasan yung ating Pultang mga travel. At tuloy-tuloy itong biyahe namin, wala nang bintuan, talagang diretso na diretso lang mga travel. Nasa 44 km na yung tinakbo at dito mga travel ay napaka-smooth ng daan kaya ito, bumana tayo dito mga travel hanggang sa kaya ng ating motor. At ito ay medyo pababa, kaya kayang-kaya at pwede natin ibigay yung kaya yung Winrex. Kaya dito mga travel ay talagang hinataw natin to dito since ito ay kasali na din sa ating eksperimento kung ilan ang kayang ikonsumo or ilang kilometro yung kayang takbuhin ng full tank bago magbawas ng isang bar mga travels. Kaya dito ay talagang tinutudo ko yung takbuhan mga travel. Pero pag umabot ng sa unahan or kumbaga naiwan ko ng konti yung kasama ko ay talagang inaantay ko mga travel. So dito for 5 na, kumbaga 45 kilometer na yung tinakbo mga travel ay still full tank pa rin yun nasa panel gauge natin. Pero yung pagpagas ko dito mga travel ay medyo umapaw ng konti, kumbaga nasagad yung pagpagas ko doon sa gasoline station at yung ginamit ko mga travel o pinagas ko dito ay Petron yung ginamit ko mga travel. Kung talagang solid ba yung talaga ang Petron or iba ba siya sa mga ibang brand ng gasoline station mga travel. So dito ay nasa 46 km. Yung tinakbo ay still hindi pa rin nababawasan mga travel. At tuloy-tuloy yung aming biyahe at medyo paakyat yung ibang daan. Pero so far so good, nasa 47 km ng mga travel pero wala pa rin. Pero dito mga travel, ang takbuhan ko ay hindi masyadong bumababa sa 4th gear. Baga nasa 5 to 6 lang yung kadalasang gamit ko talaga dahil medyo naman pababa at saka medyo swabe naman yung daan, walang problema, ay hindi ko kailangan magbawas ng gear. Hindi ko kailangan mabot ng pangatlong gear para sa ganun ay marangkada yung motor dahil tamang chill lang yung takbuhan namin. Kaya ang ginagawa ko ay nasa 5 lang, 5 or 4, 6, ganun lang mga travel
So dito sa part na ito mga travel ay nasa 52 kilometer, tsaka pa nagbawas ng isang bar yung ating funnel gauge. So kita nyo mga travel, may nagtatanong kasi dun sa comment section na ilang bang kilometro bago magbawas yung ating Winirex. Kumbaga, ilang kilometro yung kaya bago mabawasan yung full tank. So, kumbaga makikita natin yun sa funnel gauge na alis na yung isang bar. So, dito mga travel ay nakita ko nasa 52 kilometer yung tinakbo ni Winirex bago nabawasan ng isang bar. So, dito mga travel ay nasa Pangantukan na kami. At kita nyo siguro, pasensya, hindi masyadong nakikita, pero nasa mga 51, pero ito mga travel ay honestly umabot ng 52 kilometer yung tinakbo bago nagbawas ng isang bar mga travel. So yun, tuloy-tuloy yung pagbiyahe natin. So kung magtatanong kayo bakit ganon, yung nasa manual ay 42 lang, yung ang sinabi sa manual mga travel ay 42 per liter, at yung ating full tank ay nasa 4.5 lang yung mga travel. Pero yung napagas natin, since yung presyo 1 ngayon dito sa Bukidnon ay nasa 56 sa Petron, ay medyo mura lang, umabot lang na 150 I think yung full tank natin, at hindi masyadong nabawasan talaga, o medyo malayo yung narating mga travel ng ating isang full tank bago nagbawas ng isang bar mga travel. So ngayon dito ko in-experimentohan ko ulit yung ilang kilometro bago magbawas ng isa pang bar. So bali yung nagiging issue ay ganito, medyo matagal na mabawasan yung full tank, pero oras na nabawasan ng isang bar, ayun, tuloy-tuloy na yung kanyang pagbawas. Bali sinasabi nila na hindi naaabot ng ilang kilometro, siguro nasa 30 plus lang ay yun, magbabawas ulit. Pero dito mga travel ay nasa 90 kilometer yung total tinakbo natin ng ating motor, at umabot ng 90 kilometer, tapos may natira pang 4 na bar bago ako umabot doon. So siguro mga travel, hindi naman masyadong makonsumo in terms na magbawas siya ng isang bar mula sa full tank. Bali umabot pa rin ng 40 or 30 plus yung isang bar bago mabawasan mga travel. Pero again, nakadepende yan sa inyong throttle o yung pagpigaan nyo sa throttle at condition ng daan. So sa part na itong mga travel ay medyo pakurba na yan, kaya yung kasama ko ay talaga nag-enjoy. Big shout out kay Wilder Aranyo, yun yung kasama ko mga travel, o minsan yun talaga ang nagiging kasama ko sa rides, dahil partner kami, at itong pupunta namin ay siya yung head ng pag-organisa ng isang run or marathon na gagawin sa Wao, Lanao del Sur. So dito mga travel ay sumasama lang ako dahil syempre kailangan natin sumuporta, at the same time ay magiging content na din natin, lalo na dito sa ating motor. So dito mga travel ay ayaw kong umuna sa kanya, since siya yung lead back, kaya ayan, konting respeto, at ito yung daan papunta ng Talakay mga travel, at total espaltado yan, pero iwan ko lang sa ibang part kung espaltado talaga mga travel. So dito ay ang sadya niya talaga din doon sa Wao ay gusto niyang ipatingin yung kanyang motor, engine refresh, ganon, or iba pa na gusto niyang ipagawa ng kanyang motor mga travel. May kakilala kami doon na mekaniko na talagang magaling din in terms sa sniper at sa ibang motor. So yung sadya din natin mga travel ay maparepack yung ating telescopic dahil medyo malambot at nakakangalay talaga sa ating kamay at masakit sa ating katawan mga travel, lalo pag may lubak ay minsan ay nag-overshoot tayo dahil doon sa napakalambot na telescopic. Kaya yung gagawin natin mga travel ay pupunta din tayo doon para ipagawa yung ating telescopic, iparepack ulit para siguro ay may balik sa stock at magiging smooth naman. So abangan yung mga travel yung ating review doon sa ating telescopic nung na-repack na to o nung napalitan na yung oil sa loob mga travel. So ngayon umabot na kami dito sa Kalilangan. Mula Kalilangan ang gagawa ng mga travel ay siguro nasa 14 kilometers lang yan, ay mararating nyo na yung lugar na yon. Yung Wao mga travel ay medyo malapit yan sa Bukidnon, pero yun ay part ng Lanao del Sur. At ang mga kaibigan natin mga Muslim, ang kadalasan doon nakatira. So sa part na itong mga travel ay pwede din kayong dumaan dyan, papunta ng Talakag, Bukidnon. So dito mga travel, itong tulay na to, ito yung tulay ito, kumbaga dito yung magsisimula yung teritoryo ng Wao. So ito yung signage, yung arko kumbaga na papunta ng
wow, yung indication na nasa wow ka na teritoryo at medyo ka magdandaan dito mga travel dahil yung atong mga kapatid na Muslim ay talaga medyo stricto. So dito mga travel ay may sniper tayo na nakasabayan at ito, talagang pasensya na pero gusto natin sumabay mga travel. Kaya ayan, tuloy-tuloy yung sniper na may top box. Medyo ako natatakot mga travel dahil medyo maalog yung kanyang top box. Baka malaglag ay madadali tayo. Kaya doble ingat tayo dito mga travel. Hindi tayo masyadong dumidikit dahil nako, mahirap na pag natanggal yan at nagulungan natin ay ayon. Baka mapunta pa sa hindi magandang sitwasyon. Kaya konting distansya, konting piga lang mga travel at dito yung kasama ko ay tamang chill lang. Tayo mga travel ay medyo na board kaya ayun, bumana tayo ng konti sa part na to mga travel at talagang bumana tayo. So pasensya na. So dito mga travel ay ayaw ko muna dahil kailangan ko mag-ingat din dahil oras na nakasagasa tayo ng hayop, tao, o ibang bagay o yung mga pato, manok. Pag yan ay nasagasaan mo mga travel ay talagang may pananagutan ka dito sa part na to. Kaya kailangan mo doble ingat pag dumaan ka dito. Pawang enjoy lang sa lugar tapos syempre makaiwas na din sa gulo. Kaya dito mga travel ay tuloy-tuloy yung biyahe natin. Dito sa Pakurban na to mga travel ay talagang hindi ko masyado maipiga dahil nga sa dahilan na masyado malambot yung ating telescopic at talagang tinatapon tayo mga travel pag may daanan tayong medyo malubak na simento ay nangyayari sa atin ay talagang naalog yung buong katawan natin pati yung kami natin mga travel ay nangangawit sa pag kailangan natin pagtimbangin ng maayos yung ating motor pero siguro na hindi naman tayo sumimpla. So dito mga travel ay kailangan kong pagtibayin yung mga kamay ko dahil medyo talaga malog. Kaya yung sinasabi sa sarili ko na kailangan ko talagang ipa-repack ito. So since mga travel, pag umamat kayo dito sa part na to na dito ko sasabihin at officially registered na tayo sa Toyota Bukidnon version 3. So sana mga travel ay subaybayan nyo yung ating pagkuha ng kit at saka pagkuha ng ating mga gears at iba pa. So dito, pinauna ko na yung sniper mga travel, tama na yon. Inantay ko na yung kasama ko para sa ganun ay sabay kami na makapunta mismo doon sa aming destinasyon. So yung mga travel, ang sasalay natin ay Toyota Bukidnon version 3. So abang-abang kayo sa ating munting vlog doon. Every station mga travel ay upload natin yan para sa ganun ay maging solid yun. So baga, may series, may by part 1, part 2, part 3 gano'n ang mangyayari para sa gano'n ay buong storya ng ating pagsali sa endurance ay makikita ninyo o masasaksihan ninyo mga travel. So salamat sa inyong palaging pagsuporta, nakarating na kami dito sa aming destinasyon. So yung part 2 nito mga travel ay abangan nyo, lalo na yung issue ng sniper. Pag kayo nagpagawa mga travel ay makikita nyo sa part na to ko. So kailangan yung subaybayan yung part ng ating mga travel dahil pupunta tayo. So ngayon, hanggang dito lang para sa ganoon ay hindi masyadong mahaba itong ating video. So sana hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe, sa pagsuporta nito at pag-like at pag-share sa ating munting channel mga travel. So ito yung ating part 2. So abang-abangan yung mga travel, yung kaganapan sa part na to. So yun lang muna. Ride safe sa lahat. God bless. Kita-kit sa susunod.